College Education 7 Quarter 3 Learning Competency 4C na isa sa kilos ang wastong pagtugon sa mga kaugalian ng kapwa na nakaugat sa pananampalataya. Mga kaugalian at paniniwala. Bawat relihiyon ay may kani-kaniyang kaugalian at paniniwala na maaaring nakabatay sa tradisyon o banal na kasulatan. Tulad ng mga Katoliko na nananalangin sa mga imahe at nagdiriwang ng Pasko, ng mga Iglesia ni Cristo na nagdadamit ng formal sa tuwing pumupunta sa pook sambahan at hindi kumakain ng dugo, ng mga Seventh-day Adventist na hindi nagtatrabaho kapag araw ng Sabado at hindi kumakain ng ilang mga hayop at pagkaing dagat, ng mga Muslim na nag-aayuno kapag buwan ng Ramadan at hindi kumakain ng baboy, at ng mga saksi ni Jehovah na hindi nagdiriwang ng birthday. Ang tanong, bakit mahalagang magkaroon tayo ng kamalayan at kaalaman tungkol sa kaugalian at paniniwala ng iba't ibang relihiyon? Ano ang iyong gagawin? Basahin mabuti ang mga sitwasyon at tukuyin kung ano ang dapat na maging tugon sa kaugalian ng iyong kapwa na nakaugat sa kanyang pananampalataya. Ang inyong barkada ay nakatakdang maggala sa araw ng Biyernes. Subalit nagpahayag ang isa ninyong kaibigang Katoliko na hindi na siya makasasama dahil nais niyang pumunta sa Quiapo para makiisa at makidiwang sa pista ng itim na Nazareno. Marami sa iyong mga kaibigan ang nainis sa kanya. Kaarawan ng inyong guro. Alam mong siya ay kaanib sa relihiyong Jehovah's Witnesses at hindi sila nagdiriwang ng kaarawan. Nagbabalak ang buong klase na siya ay sorpresahin sa pamamagitan ng mga awitan, regalo at kainan. Kasalukuyang nag-aayuno ang iyong kamag-aral na Muslim bilang bahagi ng kanilang Ramadan. Napansin mong malamlam na ang kanyang mga mata at mukhang nanghihina. Natutuyo na rin ang kanyang mga labi at gustong-gusto mo na siyang bigyan ng tubig at pagkain. Kaarawan mo at naghanda ang mga magulang mo ng mga pagkain para sa iyong mga kaibigan. Isa sa mga bisita mo ay ang kaibigan mong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Alam mong hindi sila kumakain ng dugo na isa sa mga sangkap ng bopis na niluto ng iyong nanay. Napagpasyahan ng iyong pangkat na magsagawa ng pagsasanay para sa inyong performance task sa darating na Sabado. Ayon sa inyong guro, ang sino mang hindi makapupunta sa practice ay hindi isasali sa pangkat. Hindi maaaring makapunta ang isa ninyong kagrupo sapagkat siya ay kaanib sa Seventh-day Adventist at ang araw ng Sabado ay nakalaan para sa kanilang pagsamba. Sa isang role-playing activity, kailangan ninyong manalangin. Bahagi nito ay ang pagsa-sign of the cross. Hindi gusto ng isa ninyong kagrupong kaanib sa Christian Baptist Church na gawin ito sapagkat ipinagbabawal ito sa kanilang relihiyon. Pinipilit siya ng inyong leader na gawin ito. Bakit nga ba mahalagang alam natin ang wastong pagtugon sa kaugalian ng ating kapwa na nakaugat sa kanilang pananampalataya? Una, ito ay nagtataguyod ng paggalang at harmony. Ang pag-unawa at paggalang sa mga kaugalian ng iba, kahit hindi ka nakikibahagi rito, ay nagpapakita ng pagkilala sa kanilang paniniwala. Ang paggalang ay mahalaga upang mapanatili ang mapayapa at maayos na ugnayan. Kahit hindi tayo makilahok sa kanila, maaari pa rin tayong magbigay pugay sa pamamagitan ng maayos na pakikitungo sa kanilang seremonya. Ikalawa, naiiwasan ang hindi pagkakaunawaan at alitan. Ang paggalang sa relihiyosong kaugalian ng iba, kahit hindi mo ito sinasang-ayunan, ay nakakaiwas sa hindi pagkakaunawaan o hindi sinasadyang pagkakasala. Kung may ritual o tradisyon ang iba, ang pagpapanatili ng maayos na asal ay nagpapakita ng paggalang nang hindi sumasalungat sa iyong sariling paniniwala. Ikatlo, ito ay nagpapatibay ng ugnayan. Ang paggalang ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa dignidad ng ibang tao na siyang pundasyon ng malalim na ugnayan. Ipinapakita rito na kaya mong tanggapin at makilala ang pagkakaiba ng pananampalataya. Ang pagngiti sa isang kaibigan sa panahon ng kanilang reliyosong okasyon ay isang simpleng paraan ng pagpapakita ng paggalang. Ikaapat, ito ay nagpapalawak ng isipan at pagkatuto. Ang paggalang sa pananampalataya ng iba ay nagbibigay daan upang maunawaan ang iba't ibang kultura at kaugalian.
Ang pakikinig sa paliwanag tungkol sa isang kaugalian ng may paggalang ay nagpapakita ng bukas na isipan at pagnanais na maunawaan ang iba. At huli, ito ay salamin ng mabuting pagkatao at pagpapahalaga. Ang paggalang sa relihiyosong kaugalian ng iba ay nagpapakita ng kabutihan ng iyong asal at nagpapamalas ng halaga ng pagkakapantay-pantay at malasakit. Ang pag-iwas sa anumang kilos o salita na maaaring makasakit sa damdamin ng iba ay nagpapakita ng mataas na paggalang. Mahihinuwa natin sa ating aralin na ang pagpapahalagang nais linangin sa atin nito ay ang paggalang o respect. Ano nga ba ang paggalang? Ito ay pagkilala at pagtanggap sa dignidad, paniniwala at karapatan ng ibang tao kahit ito ay naiiba sa ating sariling pananaw. Ito ay pundasyon ng mapayapang pakikitungo sa bawat isa at mahalaga sa pagpapanatili ng harmony sa isang lipunan. Ang paggalang ay hindi lamang nakatuon sa pakikitungo sa individual, kundi pati na rin sa kanilang mga kaugalian at tradisyon na nakaugat sa pananampalataya. Ang pagkilala at paggalang sa pagkakaiba-iba ng relihiyon, kultura at kaugalian ay nagpapakita ng isang bukas na isipan at pagkakaroon ng malasakit sa damdamin ng iba. Kapag iginagalang natin ang kaugalian, tradisyon ng kapwa, ipinapakita natin ang ating kakayahang tanggapin ang pagkakaiba-iba at magbigay pugay sa kanilang pananampalataya nang hindi nalalabag ang sarili nating paniniwala. Sa ganitong paraan, ang respeto o paggalang ay nagiging tulay sa pagbuo ng mas mapayapang lipunan, kung saan ang bawat isa ay may kalayaang isabuhay ang kanilang mga kaugalian at tradisyon nang hindi natatakot na mahatulan o masaktan. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!